Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa araw ng March 2, 2026. Sa pagsapit ng araw na ito ng March 2, mararamdaman mo ang isang matinding pagnanais na ayusin ang bawat maliit na detalye ng iyong buhay upang magkaroon ng mas mainam na daloy ang iyong mga plano sa hinaharap. Ang mga planeta sa kasalukuyan ay nagbibigay sa iyo ng isang pambihirang talas ng kaisipan na magagamit mo upang himayin ang mga komplikadong sitwasyon na dati ay nagdudulot sa iyo ng kalituhan o pag-aalinlangan sa iyong kakayahan. Huwag kang matakot na maglaan ng oras para sa pagsusuri dahil ang iyong pagiging mabusisi ang siyang magsisilbing proteksyon mo laban sa mga pagkakamali na maaaring makasagabal sa iyong pag-unlad patungo sa ruwok ng tagumpay na iyong pinapangarap. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang pagkakataon kung saan ang iyong husay sa organisasyon at ang iyong dedikasyon sa pagiging perpekto ay lubos na mapapansin ng iyong mga nakatataas. Mapapansin nila ang iyong masigasig na pagtutok sa mga gawaing madalas ay nakakaligtaan ng iba, at ang iyong kakayahan na magbigay ng praktikal na solusyon sa mga isyu ng opisina ay magbubunga ng isang mas mataas na antas ng respeto. Gamitin ang iyong talino upang maglatag ng mga bagong sistema na magpapabilis sa produksyon ng inyong pangkat. Dahil ang iyong paraan ng pagtatrabaho na may kasamang matinding disiplina ay magsisilbing inspirasyon sa lahat ng iyong mga kasamahan sa paligid. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong budget at sa iyong mga inilaang pondo para sa mga pangangailangang pangkalusugan o mga kagamitan na makakatulong sa iyong pagiging produktibo. Maaaring may lumitaw na maliit na pagkakataon para sa isang karagdagang kita sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyo o pagtuturo ng iyong mga kasanayan. Ngunit kailangan mong maging maingat sa pagpirma ng anumang kasunduan hanggat hindi mo nababasa ang lahat ng mga tuntunin. Ang pagiging masinop sa iyong mga gastusin at ang pag-iwas sa pagbili ng mga bagay na wala namang pangmatagalang halaga ay magbibigay sa iyo ng seguridad na kailangan mo upang mapangalagaan ang iyong yaman sa mahabang panahon. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng tahimik, ngunit malalim na pag-unawa kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang kapareha na marunong magpahalaga sa iyong mga pagsisikap na gawing maayos ang lahat. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga kailangan ng iyong katuwang at ang pagbibigay ng payong may sapat na katuwiran ay lalong magpapatatag sa inyong ugnayan sa bawat sandali ng inyong pagsasama. Para sa mga naghahanap pa ng pag-ibig, ang iyong pagiging malinis sa pagkatao at ang iyong marangal na disposisyon ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang relasyon na may sapat na pundasyon ng tiwala at paggalang sa isa't isa. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na atensyon sa iyong sistema ng panunaw at sa iyong kaisipan na madalas ay napapagod dahil sa sobrang pag-aalala sa mga detalye. Ang iyong katawan ay humihiling ng mga pagkaing mayaman sa hibla at sapat na pahinga upang muling maibalik ang iyong lakas na naubos sa maghapong pagsusuri at pagtatrabaho para sa kapakanan ng iyong pamilya at kumpanya. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong nangangailangan ng konsentrasyon gaya ng yoga o simpleng paglalakad sa umaga ay makakatulong upang mailabas ang mga tensyon sa iyong isip at mapalitan ito ng sariwang enerhiya na magpapatibay sa iyong pakiramdam. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang maaasahang tagapayo at mapagkakatiwalaang kaibigan ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga taong nahaharap sa mga gulo na nangangailangan ng iyong lohikal na pananaw. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa kung paano ayusin ang kanilang mga dokumento o mga plano sa buhay, at ang iyong pagiging objektibo ay magsisilbing malaking tulong upang makita nila ang tama. Maging mapagmasid sa bawat salitang iyong bibitawan at tiyakin na ang iyong mga puna ay laging may kasamang sapat na malasakit upang hindi ito makasakit ng damdamin, kundi magsilbi itong gabay para sa kanilang ikabubuti at ikaunlad bilang tao. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng pambihirang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagsusulat, pag-edit, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagiging mapanuri sa bawat aspeto ng sining. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga lumang pamamaraan lamang, bagkus ay subukan ang mga makabagong teknolohiya na magpapakita ng iyong galing sa inobasyon, habang pinapanatili ang kalidad at dangal ng iyong mga gawa para sa sarili. Ang pagbuo ng isang bagay na may layuning magbigay ng kaayusan at linaw sa gitna ng kaguluhan ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan at isang pakiramdam ng tagumpay na sadyang napakahalaga para sa iyong emosyonal na kalagayan. Para sa pamilya,
Asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang mapanatili ang disiplina sa gitna ng mga miyembro na may magkakaibang pananaw sa mga gawaing bahay. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan dahil kaya mong hatiin ang mga tungkulin sa paraang patas at katanggap-tanggap para sa bawat isa, na magreresulta sa isang mas masaya at mas maayos na kapaligiran para sa inyong lahat. Maging mapagpatawad sa mga pagkukulang ng iyong mga mahal sa buhay at maging isang gabay na laging handang makinig sa kanilang mga mitiin, dahil ang matatag na pundasyon ng pamilya ang iyong tunay na sandigan sa lahat ng oras ng iyong buhay. Ang iyong intuition ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na paglago o sa pagpapaganda ng iyong sariling kasanayan sa pakikipag-usap sa ibang tao. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong kapaligiran o itapon ang mga bagay na nagpapaalala ng mga lumang pagkakamali, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagdadala ng bagong simula. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng disiplina, kaya pakinggan ito at huwag hayaang ang mga pag-aalinlangan ay humadlang sa iyong asenso patungo sa iyong mga mitiin. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing bilis ng kidlat na handang unawain ang bawat detalye ng iyong mga binabasa, lalo na ang mga paksang may kinalaman sa agham, nutrisyon, o matematika. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga aklat na magpapalawak ng iyong pangunawa sa kung paano mo mapapabuti ang iyong sariling pamumuhay dahil ang bawat impormasyon ay mahalaga sa iyong pag-unlad bilang tao. Ang pagiging mapanuri sa bawat datos na iyong matatanggap ay magsisilbing proteksyon mo laban sa maling kaalaman. Kaya panatilihin ang iyong matalas na kaisipan sa lahat ng oras upang hindi ka maligaw sa iyong piniling landas patungo sa ganap na tagumpay. Iwasan ang pagiging masyadong mapanghusga sa iyong sarili at sa ibang tao kapag may mga bagay na hindi nangyayari ayon sa iyong plano, dahil ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng pagiging perpekto at pagtanggap ay mahalaga. Ang pagiging mahinahon sa gitna ng mga hindi inaasahang pagbabago ay isang tanda ng tunay na lakas na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang hindi ka maubusan ng enerhiya para sa mga susunod na gawain. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang mitiin nang hindi nawawala ang iyong integridad ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kaganapan sa iyong puso sa bawat sandali. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan sa gitna ng iyong abalang schedule upang muling makakonekta sa iyong panloob na gabay na nagbibigay ng direksyon sa buhay. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na hangarin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong magpatuloy sa kabila ng mga hamon na ibinibigay sa iyo ng kapalaran sa bawat hakbang mo. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang pagkakataon, kaya panatilihin ang iyong marangal na puso at ang iyong pagiging mapagpakumbaba sa lahat ng oras. Maging mapagmasid sa mga dokumento, email, o mga mensaheng iyong matatanggap ngayong hapon, at siguraduhin na naintindihan mo ang bawat detalye bago ka magbigay ng iyong pagsang-ayon upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon. Ang paghingi ng linaw sa mga bagay na tila malabo ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon ng iyong buhay. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa mabusising pagsusuri. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong paligid at ang iyong isip sa pamamagitan ng paggawa ng mga listahan para sa susunod na araw upang maging mahimbing ang iyong pagtulog at pahinga sa kama. Ang kaayusan sa iyong kapaligiran ay direktang nakakaapekto sa iyong pakiramdam, kaya ang pagliligpit ng iyong mga gamit bago matulog ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon na dulot ng maghapong trabaho at pag-isip. Ang pagpapasalamat sa bawat gawain na iyong natapos sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas marami pang magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na kaginhawaan ay matatagpuan sa kapayapaan ng iyong isip at sa pagiging kontento sa bawat biyayang dumarating sa iyong buhay ng may sapat na pasensya. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa balanse ng iyong talino at ng iyong busilak na puso.
Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat mabusising hakbang mo, mayroong tagumpay na naghihintay para sa iyong kinabukasan at sa iyong pamilya. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 5, 14 na, at 23. Ang iyong maswerteng kulay ay navy blue o luntian na sumisimbolo sa katalinuhan at kalusugan. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pag-aayos ng iyong mga file sa computer, ang paghahanda ng isang masustansyang pagkain, o ang pagsusulat ng iyong mga layunin sa isang journal upang mas lalong maging malinaw ang iyong direksyon sa buhay.